Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat po, Are. So mapagpalang oras po sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So bago po ako magpatuloy, so nais ko munang magbigay pugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Reyam Bonanza. At ganoon din po sa ngalan po ng aming mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganoon din po siya po ang aming President ng The Kingdom of God. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na prinsipe, walang iba, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang aming president sa isang company, no, na tinawag na Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan. Ibig sabihin, yan po ang PDDMC. At ganun din po sa lahat ng amin pong 5 spiritual mothers na nandyan po ngayon sa banal na syudad. Yan po ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras mga nanay, higit sa lahat sa ating pong mahal na dakilang guro, Balnaring Philemon Ondoc Reyam Bonanza. No? At gayon din po sa ngalan ng ating mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza. Sa buong family Reyam Bonanza, mapagpalang oras po sa lahat. So hanggang po dito sa lahat ng mga kinatawan ng ating mahal na hari, mula po dito sa mga 12 apostoles na mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2, na wala pong iba kundi ang aming Haring Edgar Palor Ligutong. At ganun din po kasama po ang kanyang buong pamilya, ang amin pong Reyna Ros Padillo Ligutom, kasama po ang kanila pong prinsesa. So mapagpalang oras dyan, Hari at Reyna, no? Sa inyo pong prinsesa. Hanggang sa lahat ng mga 70 prophets mula Luzon, Visayas at Mindanao, dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. Unang-una po, dito po sa sakupan po ng Region 2, na nandun pa sa ibang bansa, no? Na nakadistino po dito po sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Walang iba kundi si Reyna Shirley del Rosario. So, pagpalang oras dyan, Reyna, yan sa UK, no? United Kingdom, yan po sa London. At kasama po niya ang kanyang anak dyan na walang iba, na bilang isa rin po provincial leaders sa Nueva Vizcaya, si Haring Gerson del Rosario, na kasama po natin ngayon, no? Hanggang sa ating kapatid dyan sa Jadi, na isa rin pong provincial
leaders. No? Walang iba kundi si Reyna Wilma Mercado. So mapagpalang oras yan po, Reyna. At ganoon din po sa mga kapatid natin na destino, bawat province po dito sa Isabela. No? Na pinangungunahan po ng ating kapatid, walang iba na kasama po natin ngayon, ang ating kapatid Haring Ruel Agustin. So maraming salamat, Ari. At ganun din po ang ating kapatid Haring Roger Pagumpana. Nandito pa rin po, mga kapatid. At ganun din po sa ating kapatid dyan na si Haring Elino Daracan, si Haring Edelberto Lacerona, at si Haring Oliver Resurrection. No? Sila po yung mga naka-assign po dyan sa Isabela, sa bawat province po dyan. Hanggang dito po sa Cagayan, no? Na pinangungunahan po ng ating kapatid dyan, na walang iba kundi ang ating kapatid, Haring Gilbert Gaa. No? So mapagpalang oras dyan, Hari, nandyan ka po, nandun po sa Santa Ana, Cagayan. No? Isa po siyang provincial leaders doon na dinistino po. Hanggang sa ating kapatid na isang prinsipe, walang iba kundi si Prince J.B. Sales. Sila po ang dalawa na nakadistino na po sa province ng Cagayan. So, sa lahat ng mga 70 prophets, mga kapatid, sa loob ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, no? At ganun din po pala, mga kapatid, no? Na ako yung na-assign po dito sa province of Quirino, no? Ang inyo pong lingkod bilang pasasalamat po sa amin pong regional director sa pag-assign dito sa province of Quirino na inaprubahan po ng ating mahal na prinsipe Rocky Y. Reyambunanza. So maraming salamat, mahal na prinsipe, higit sa lahat sa ating mahal na Haring Philemon Ondok Reyambunanza. Maging hanggang sa mga municipal leaders, no? Bawat bayan, mga kapatid, na sila yung mga nakadistino bilang municipal king or queen, o prinsipe man o prinsesa. So, mapagpalang oras sa ating lahat, lalong-lalo na dito sa aking nasasakupan. Na unang-una ang ating kapatid dyan sa bayan ng Difun, no? Dito po sa province of Quirino. Walang iba po ang aking kapatid na nandun po sa ibang bansa. Walang iba kundi si Prinsesa Claribel Baltasar sa bansang Kuwait. So, mapagpalang oras po dyan na prinsesa. Hanggang doon po sa ating kapatid diyan po sa bayan ng Cabarugis, no? Na walang iba kundi ang ating kapatid Reyna Glyceline Rambak. So mapagpalang oras, Reyna, maging sa iyong mga nasasakupan, no? Sa iyong mga barangay leaders. Hanggang sa ating kapatid dito sa bayan ng Saguday, na sakop po sa province of Quirino. Na walang iba ang ating kapatid dyan na nadistino, ang ating kapatid Haring Redentor Domingo. So mapagpalang oras, Hari, maging sa iyong mga kasamahan dyan na walang tigil sa pagsubaybay sa programa ng ating mahal na dakilang guro, Haring Philemon Ondok Reyambunanza. No? Hanggang sa bayan po ng Aglipay, no? Na walang iba po na destino sa bayan ng Aglipay, kundi yun pong akin pa ring kapatid, no? Na nandun po sa ibang bansa. Walang iba kundi si Reyna Erlisa de la Cruz, no? Hanggang sa ating kapatid dito sa bayan ng Madela, na walang iba ang aking ina. Ang aking ina, Reyna Merlita Baltasar. Dito po sa bayan ng Madela na sakop po ng probinsya ng Quirino.
hanggang sa ating kapatid dyan po sa bayan ng Nagtipunan. No? Walang iba kundi ang ating Haring Raul Digaw. Sa pamilya Digaw, pamilya ng ating Haring Raul, mapagpalang oras dyan, Hari, maging sa iyong mga barangay leaders. No? So maraming salamat sa ating mga kapatid na kasama po natin dito sa bawat bayan sa buong Pilipinas, no? Na binigay ng ating Panginoon. Hanggang sa lahat ng mga barangay leaders, lalong-lalo na yung mga nakarating ngayon na kinabibilangan ng ating kapatid na nakadistino po dito sa sakop ng bayan ng Madela, ang ating kapatid na si Haring Nilo Perez na destino sa Dumabato Sur. No? At ganoon din ang ating kapatid, walang iba, ang ating Haring Nicomedes Rapio na nakadestino po dito sa Barangay Lusod. No? Na sakop po ni Reyna Merlita Baltasar. So sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng Kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumato Mes. At maging sa lahat ng ating mga beneficiaries, no? Sa korporasyon ng ating mahal na hari na siyang tinawag na Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro tungkol sa kaharian ng Diyos, maging sa mga pangako ng Diyos na mga karagdagan. No? Ngunit talagang meron lang talagang nais na maganap na kagustuhan ng Diyos. Bagaman mga kapatid, napakinggan po natin yung mga bagay na mga salita ng Diyos tungkol sa kaharian ng Diyos na kung nasaan yung talagang pangako ng Diyos na itatayo niyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Bakit, mga kapatid? Na ang pangako ng Diyos na magtatayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ha? Bakit kako? Kung isipin po natin mga kapatid, mula pa nang itatag ang sanglibutan, meron nang hinanda ang Diyos. Hindi pwedeng mabali yung pangako ng Diyos. Diba? Isipin po natin. Ha? Panginoon na yung nangako. Hindi pwedeng baliin yung salita ng Diyos na siyang nangako mula pa nang itatag ang sanglibutan. No? Na meron ng pinaghandaan ang Diyos. Kung sino talaga yung nais ng Diyos na makakuha ba, no? O makamana sa pangako ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. No? Na sinasabi sa sulat ni Apostol San Matthew na mabasa sa Matthew 25:34. No? Nung sinasabi. So, pakibasa po, Hari. Matthew 24. 25:34. So, ganito po ang mababasa. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari, Yan. sana nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Yan. So, napakaliwanag mga kapatid. Kako, yung pangako ng Diyos, hindi pwedeng mabali yan. Diba? Isipin natin, yung pangako ng Diyos, buhat pa ng itatag ang sanglibutan, meron na talagang
itatakda ang Diyos na kanyang pamamanahan. Bakit? Ano ba itong salitang hari? May hihigit pa ba dyan? Ano yung programa ng hari? Magpamana ng kanyang kaharian na kanyang hinanda buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Ang tanong, siya ngayong naghanda. Ang tanong ngayon, sino yung tumatawag? Diba? Kasi sinabi ng hari, saan? Doon sa kanyang mga nasa kanan. Anong sinabi ng hari doon sa kanyang mga nasa kanan? Hali kayo. Yung hari pa ba yung tumatawag? Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Napakaliwanag. No? Ibig sabihin, yung anak na ang tumatawag. Hali kayo, pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian. Liwaliwanag ang sinabi ng Diyos, kaharian ng Diyos. Diba? Buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Sino yung tinawag? Yung lang nasa kanyang kanan. Na ang tumatawag walang iba kundi yung anak ng hari. Kasi sinabi ng hari, hali kayo pinagpala ng aking ama. Sinabi yan ng hari. Saan sinabi? Doon sa anak. Ngayon, tumatawag naman ngayon yung anak, hali kayo pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Sino? Mga kapatid, yung naghanda, yung hari. Sino yung tumawag? Yung anak. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ngunit, paano natin manahin yung pangako ng Diyos na kaharian na kanyang hinanda buhat pa ng itatag ang sanglibutan? Paano natin manahin? Ang kapal ng banal na kasulatan, mga kapatid. Paano natin mamanahin? Mayroong direksyon ang banal na kasulatan. Mayroon po itong binigay ng aming mahal na dakilang guro na ang banal na kasulatan ay mayroong 4 na factors para malaman natin kung paano natin manahin ang kahariang hinanda ng Diyos buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Ano natin manahin? Yung pangako ng Diyos. Alam natin kung ano yung mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Sapagkat merong 4 nga na factors na ang una, prophecy, pangalawa, history, pangatlo, kwentada or mathematics, pang-4, science or sensya. Yan yung plano ng Diyos sa daigdig para mahanapan natin at makamtan natin yung pangako ng Diyos na ipamamana niya ang kanyang kaharian buhat pa ng itatag ang sanglibutan. Yan, mga kapatid. Ngunit, kung ating tignan sa mga salita ng Diyos na kung bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Kasi wala mang kaharian ngayon sa daigdig. Diba? Wala nang kaharian sa daigdig. Kung hindi natin hanapin, paano din tayo magmana? Diba? Yan yung isang katanungan. Alam nating basahin. Hindi man natin sundin yung kagustuhan ng Diyos na ang kanyang utos ayon sa Matthew 6:33 na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang
kaharian. Diba? Kaliwanag. Utos ng Diyos. Sa inutos sa mga hayop? Hindi. Sa lahat ng mga tao, inutos ito ng Diyos. Nadatapwat hanapin muna ang kanyang kaharian. Para ganon pa man ay makita natin kung ano ba yung nilalaman ng kaharian ng Diyos. Lalo na, tinawag na kaharian, ano ang tawag dun sa magmamana? Ano yung katayuan ng Diyos, mga kapatid? Ang katayuan ng Diyos ay bilang hari. Yan. Sino ang may-ari sa kaharian? Ang Diyos. Ano ang katayuan ng Diyos? Bilang hari na siyang magpapamana sa kanyang kaharian. Ngunit, sundin natin ang utos. Nahanapin muna natin ang kanyang kaharian. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, kung ating naririnig, marami yung mga nagsasabi na ang kaharian ng Diyos nandun sa taas. Diba? Yung iba naman, nandito sa loob ng puso. Paano natin mamanahin yan? Yung kaharian nandun sa taas. Paano tayo aakyat doon para mamana yung kanyang kaharian? Diba? Hindi lalo na dito sa loob ng puso. Nandito na sa loob ng puso. Manang-mana na natin. Kasi nandito na sa loob ng ating puso. Pero, alalahanin natin. Bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian? Bakit nga ba pinapahanap, mga kapatid, ng Diyos ang kanyang kaharian? Bagaman, kung ating titignan, ang kilos at galaw sa daigdig, ang tungkol sa kaharian ng Diyos na siyang plano sa daigdig, na walang ibang magtayo sa kaharian, kundi ang Diyos lang. Yan yung pangako ng Diyos sa Daniel 2:44. Ngayon, kung gayon man ay nalalaman natin na ang kaharian ng Diyos ay nandun na sa isang bansa na nagkakabunga, ano yung gawin natin? May utos ang Diyos pa rin. Kasi nalaman na natin, ang kaharian ay nandun na sa isang bansa. Yan. Bansa pa lang. Wala pang pangalan. Alamin natin kung anong bansa na naman yan. Diba? Yung napakinggan natin kanina, pinalabas kung anong bansa. Mga kapatid. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang bansang ito ay bansang Pilipinas? Ang tanong, tanggap ba natin? Yan. Kung ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas, ang tanong, kung tanggap na natin. Di ba tayo masaya kung dito na sa bansang Pilipinas? Lalo na yung pangako ng Diyos na ipamana niya ang kanyang kaharian. Pero doon lang sa kanyang kanan. Ngayon, alam na natin na dito na sa bansang Pilipinas, ano yung utos ng Diyos? Ayon sa Matthew 24:14. Yan. Kasi maraming mga ngaral ngayon sa daigdig. Ngunit, ano yung nais ng Diyos na maisigaw, lalo na sa sanglibutan? Okay, basahin natin. So ganito po ang mababasa. At ipangangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Yan. Alam na natin yung plano ng Diyos sa daigdig.
Diba? Nalaman natin yung kaharian. Bansang Pilipinas ngayon, yung utos. Ano yung isisigaw? Ano yung ipapangaral? Walang iba pa rin, kundi ang kaharian ng Diyos. Oh? Na siyang ipangangaral sa buong sanglibutan. No? At bigyan ito ng mga pagpapatunay nang sa gayon ay darating na ang wakas. No? Tignan ninyo yung mga salita ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Huh? Ito ay katotohanan po lamang, hindi po kasinungalingan. Sapagkat kako, pag plano ng Diyos, hindi pwedeng hindi magkakatotoo. Kasi salita man ito ng Diyos. Ngunit saan lalabas yung mga pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos? Naririnig naman natin, walang iba, bansang Pilipinas, di ba? Ngunit gaano katotoo na itong bansang Pilipinas ay siya nga talaga ang kaharian ng Diyos. No? So narinig natin kanina sa ating mga kapatid, pinatunayan hanggang sa una, hanggang sa pang-apat na patotoo. Na itong bansang Pilipinas talaga ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa mga prophecy ng Diyos at tignan natin ang kilos at galaw sa daigdig kung saan umakma yung hinula ng Diyos. At kung saan magaganap yung istorya na nilalaman sa banal na kasulatan. No? Sapagkat ang kaharian ng Diyos na kanyang pinapahanap, mga kapatid, ay nasa isang bansa na nagkakabunga. Kaya, ngayon, mga kapatid, ay patutunayan ko rin, no? Ayon sa katuruan ng ating mahal na dakilang guro, na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Bagaman natapos na yung pang-apat na patotoo, ay dadako naman po tayo sa pang-limang patotoo po natin na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Na mababasa sa banal na kasulatan sa Matthew 22:23 hanggang 30. Yan, pakibasa rin. So ganito po ang nakasulat. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli. At siya ay kanilang tinanong. Anong tanong? Na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay ng walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa. Ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Yan. 26. Gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. Sa 27. At sa kahuli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28. Sa pagkabuhay ngang mag-uli, sino kaya doon sa 7 ang maging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Sa 26. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila,
na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli, hindi na mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Yan. So yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Na ayon sa hinula ng Diyos, ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. So, kung isipin po natin, kung literal na babae, mga kapatid, ang tanong, ano po yung tingin po natin sa babae? Siguro may magsabi na ang babae na yan ay balangkantis. Baka yan yung babaeng bababa ang lipad. Yan siguro mga kaisipan ng mga iba, no? Ngunit, sa madaling salita, mga kapatid, ang babae na nag-asawa ng 7 magkakapatid, ito ay ginamit ng Diyos na talinhagang salita. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, palatandaan sa banal na kasulatan kung anong bansa yung pinagbigyan ng Diyos na maging kaharian na kanyang pagtatayuan. Ito ay talinhagang salita sa banal na kasulatan. Kasi kung isipin natin, pag literal yan, magkakapatid pa naman, siguro sabihin natin, napakakati naman na babae na yan, 7 pang magkakapatid na lalaki ang kanyang asawa. Ngunit hindi ganun yung hanay, mga kapatid. Tignan natin kung sino baga itong babae na inyong nakita. Sino ba ito? Babae na ginamit ng Diyos na inyong nakita. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Revelation 17:18, anong sinabi ng Diyos? So ganito ang sinabi. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan. So narinig po natin, ang babae na inyong nakita, ito pala yung dakilang bayan na siyang naghahari sa mga hari sa lupa. Yan yung sinabi ng Diyos na ang babae ay siyang dakilang bayan. Anong bayan kaya yan? Na siyang ginamitan ng Diyos ng talinhagang salita na siyang babae na inasawa ng 7 magkakapatid na lalaki. Ang tanong, sino yung asawa ng babae na 7 magkakapatid? So, sino yung asawa ng babae? Sapagkat noong inasawa ng unang lalaki, hindi nagkaanak. Namatay yung lalaki. Ngayon, binigay sa pangalawang kapatid na lalaki, hindi rin nagkaanak. Namatay din hanggang dun sa pangatlo, hanggang sa ika-7, hanggang sa sila'y namatay lahat. Ang tanong, sino-sino yung asawa ng babaeng ito na inyong nakita, na siyang dakilang bayan? Ang una, mga kapatid, na asawa ng babaeng ito ay walang iba kundi si Manuel Quezon. Pangalawa ay si Manuel Rojas. Pangatlo ay si Elpidio Quirino. Pang-apat ay si Ramon
magsaysay. Panglima ay si Carlos Garcia. Pang-anim ay si Diosdado Macapagal. At ang pangpito, walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Sila pala yung asawa ng babae na inyong nakita. Na siya ang dakilang bayan. No? Na pinagharian ng mga hari sa lupa. Sila pala ay mga pangulo. Oh? Sila yung mga pangulo na umasawa sa babae na siyang dakilang bayan. Oh? Ang tanong, mga kapatid, sino itong dakilang bayan na tinutukoy ng Diyos? Bagaman, dito naghari yung mga hari sa lupa. Huh? Mga kapatid, na sila yung mga pangulo. Ngunit sa hula ng Diyos, silang lahat ay namatay. Huh? Eh, ang tanong, sino na ngayon ang magpapatuloy? Iba? Sila yung mga hinula ng Diyos ng mga hari na umupo sa dakilang bayan. Noong namatay ang babae, namatay din silang lahat. Sino na yung magpapatuloy? Eh kung basahin natin sa Proverbio, mga kapatid. Proverbs 8:15. Anong sinabi, hari? So ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Yan. Sino? Sino sila? Ang mga pangulo. Sila yung ginamit ng Diyos na nangasawa doon sa iisang babae. No? Kaya nung namatay silang lahat, ay namatay din ang babae. No? Kaya nga sabi ng Diyos sa pagkabuhay na manguli, sino kaya ang magiging asawa niya? No? Anong sabi naman ng Diyos? Hindi na. Ha? Hindi nyo ba nabasa sa kasulatan? Diba? O yung kapangyarihan ng Diyos sa pagkabuhay namang uli ay hindi na sila mangangasawa o pag-aasawain ba, kundi anong sabi doon? Bilang mga anghel na sila sa langit. Ngayon, ang tanong mga kapatid, saan ito naganap? Ha? Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na magkakabunga. Ang tanong, saan yan naganap? Ha? Walang iba kundi dito sa bansang Pilipinas. No? Bakit kako bansang Pilipinas? Isipin na natin. Saan ba umupo si Pangulong Manuel Quezon? Ha? Si Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, at Ferdinand Marcos. Ha? Saan sila umupo? Bilang mga pangulo na umasawa doon sa isang dakilang bayan. Ha? Saan sila nanungkulan? Sapagkat sila yung hinula ng Diyos na maghahari sa lupa. No? Ang tanong, saan ito naganap? At saan na sila naging pangulo? Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. Hindi po ako mahiya o matatakot na ipagsigaw. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Na ang bansa nating Pilipinas ay siyang
kaharian ng Diyos. Yan yung plano ng Diyos na maisigaw, maipangaral sa buong sanglibutan. Maging sa lahat ng mga bansa, bigyan ng mga pagpapatunay na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansang Pilipinas. No? Yan po yung mga bagay na linihim ng Diyos na walang nakapagbukas. Maliban po sa amin pong mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Ream Bonanza, na siyang nagsigaw ng kaharian ng Diyos mula pa sa taong 1982. Yan ang pag-umpisa ng aming mahal na dakilang guro na isinigaw na itong bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos sa taong 1982. No? Yan yung mga matibay na ebidensya na kung nasaan na yung kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, walang iba, bansang Pilipinas na. Kaya ang tanong, mga kapatid, maghanap pa ba tayo? Ha? Kung ating nakita, nalaman na ang kaharian ng Diyos ay tunay na dito na sa bansang Pilipinas, ano naman ang kautusan ng Diyos? Ha? Ayon sa Gawa 14:22. Ano nang sabi ng Diyos? Para alam natin kung ano ba talaga yung nais ng Diyos na ating gawin. No? Anong sinasabi diyan, Nari? So ganito ang sinabi, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila ng magsipinatili sa pananampalataya at sa pagmamagitan ng maraming mga kapaghatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan. So nalaman na natin na ang kaharian ng Diyos ay dito sa bansang Pilipinas. No? Ngunit ang utos ng Diyos ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So ngayon, about sa pagpapasok o papasukan, paano nga tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? No, di ba? So sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, mayroong mga kinatawan na bawat region, bawat province, bawat bayan hanggang sa barangay ay merong mga talagang pagbibigyan ng Diyos, no? Na siyang papasukan, no? Bilang mga pintuan baga, mga kapatid. No? Kung paano makapasok sa kaharian ng Diyos. Nandyan yung mga ginamit ng Diyos bilang nakahawak sa mga plano ng Diyos na pangako pa niya buhat ng itatag ang sanglibutan. Ha? Ayaw ba natin yung magmana tayo sa kaharian ng Diyos? Ha? Yan yung nais ng Diyos. Wala nang ibang papasukan kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya magsipanatili po tayo sa pananampalataya o paniniwala sa Diyos. Bagaman, kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So yan lang po mga kapatid, ang aking tinalakay sa orasang ito, na walang iba talaga na pinapatunayan po namin na mula sa aming mahal na dakilang guro, no?
na ang bansang Pilipinas, ito yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang kaharian ng Diyos. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa ng aming mahal na dakilang guro na The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. Nang ibig sabihin ay natapos na ang lahat, ngunit ngayon ay talagang sinisigaw po yung mga bagay na atin pong pinaghahandaan kung paano talaga yung gawin natin para malaman natin yung buong katotohanan na istorya ng Diyos sa daigdig. Kaya sa lahat ng ating mga kapatid, lalo na yung mga beneficiaries natin sa programa ng The Kingdom of God na siyang PDDMC, na Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa tiyaga, sa pagsubaybay dito sa aming Facebook Live. Hanggang sa lahat ng mga kapatid po natin, kahit nandun sa ibang bansa, ay sila po ay nakasubaybay sa mga aral ng ating mahal na dakilang guro. Hanggang sa buong pwersa ng The Kingdom of God, kami po ay nagpapasalamat sa aming regional director dito sa region to, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutom. Hanggang sa kanyang pamilya. At ganun din po, higit sa lahat na kami nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyambunansa, na siya po ang nagbigay ng unting kaalaman dito po sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganun din po, sa ngalan po ng aming mahal na Pangulo, walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa. Hanggang doon po sa kanyang kapatid, Haring Adolfo B. Reyambunansa. Maraming salamat. At ako po ang inyong kapatid na na-assign po dito sa province of Quirino. Walang iba ang inyong kapatid, Robel Baltasar. So, muli, maraming salamat. Bago po tayo magtatapos, ay